Take note of that, mga beloved brethren. Ang pagpupuri, pagsamba na to sa puso, it brings deliverance and spiritual breakthrough. Magdadala ng paglaya, kalayaan, deliverance from the chains of the devil and spiritual breakthrough. Grabing pambihirang tagumpay pagalob sa atin ng Diyos. Huwag nating kalimutan yan. Huwag ka magkaroon ng anxiety, huwag ka magkaroon ng fear, takot, pag-alala. Alalahanin mo palagi ang Diyos datin makapangyarihan. Nakatingin palagi sa island dyan, siya naghihintay lang sa langit, pag ay tawagan mo sa awitan, purihin. Siya po ay magpagitna sa ating pagpupuri. Bababa ang iyang kapangyarihan, lutasin ang problema natin. Magkaroon ka ng spiritual breakthrough. Palagpakan po natin ng Diyos. Everybody, praise the Lord. Hindi lang yan, dagdagan pa natin. 2 Chronicles chapter 20, verse 22. Si Josaphat, King Josaphat, tatlo ang kalaban nilang mga nations. Maliit lang yung Judah, Israel. Tatlong kalaban, grabe, ang ladabi nila. Ngayon, ano nangyari? Basahin mo sa Biblia. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 20 ang talata ay 22. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay laglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab at sa bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Huda, at sila'y nangasugatan. Palakpakan po natin ang Diyos. Amo, it brings deliverance and spiritual breakthrough. Nung si King Josaphat, Israel, Judah, maliit lang sila. Ang kalaban na tatlo, Ammonites, Moabites, and Mount Seir. Anong ginawa nila? Ang pinauna ni King Josaphat, yung mga choir, instrumentalist ang pinauna sa gera. Sundalo sa likod lang. Anong ginawa nila? When they began to sing and praise, the Lord set ambushment against the men of Ammon, Moab, Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Natalo silang tatlong nation. Ang Diyos ang ipaglaban sa kanila. The Lord sent ambushment to them. Sila nagsugatan, sila nagpatayan. Yung mga sakop ni King Josaphat, nagpupuri, umawit lang sa Diyos. Amen! Kaya kami mang problema mo dyan sinaharap mo, purihin mo lang Diyos. Pabayaan mo Diyos magpag-away. Sabi na yung Panginoon kay Josaphat, fear thou not, Josaphat, or be not dismayed. Huwag kang matakot, Josaphat, huwag kang manglulupay-pay. This battle is not yours, but of mine. Itong gera, away, hindi ito sa'yo, kundi akin ito. This battle is not yours, but of mine. Itong away na to, laban, hindi ito inyo. Akin yan. Bisabihin, ang Panginoon ang ipaglaban sa ikalang mga anak. Siyang bahala sa ating kaaway. Siyang bahala sa ating mga sinong tao kumukontra sa atin. Ang gawin natin, purihin lang natin ang Diyos. When they began to sing and praise the Lord, set ambushment against the children of Ammon, Moab, Mount Seir, and they were against Judah. They were smitten. Lahat sila nasugatan. Sila lang nagpatayan nga tatlo. Country, sila nagpatayan. Walang nangyari. Walang nasugatan sa mga choir, instrumentist, sundalo ni King Josaphat. Bakit? Bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. Sila po ang Ginoo ang kalaban nila. Katulad yun ni Goliath, ni David. Si Goliath napakalang higante. Si David bata. Sabi ng Panginoon kay David, David, huwag ka matakot, huwag ka manghina. Harapin mo si Goliath. Itong away na to, hindi sa'yo, akin ito. Sabi ng Diyos. Hinarap ni David. Anong sabi ni Goliath kay David? Oy, sinong kutong lupang ito maglaban sa akin? Pisain ko to. Pero maminamahal, nagulat siya.
Tiradurin pa siya ni David. Tinamaan sa noo, tumba, one sling lang. Bakit? Yung bato na yun si Kristo. The stone, the rock is Jesus. Siya ang ipaglaban sa atin. Amen! Huwag tayong matakot sa higanting problema. Basta lumuhod ka, magpuri ka lang, umiyak ka, awitan mo ang Diyos. Pag umiyak ka na, sabi ng Biblia, when the righteous cry, the Lord hear it. Kung ang mga matuwid nga Kristiyano ay umiyak na sa mga pagpupuri, mga panalangin, ang Diyos makinig sa kanila. Pakinggan tayo ng Panginoon. Samahan tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, kailanman pangako ng Diyos. I will never leave thee, nor forsake thee, nor fail thee. I am with you, and I will go before you. I will go before you. Samahan kita, pangunahan pa kita. At samahan kita. Hindi tayo pabayaan. Tingnan mo yung binasa natin. Si Goliath, patay. Kalaban ni Diyos sa tatlong nation, sila nagpatayan. Si Paul and Silas, binilanggo, gisipuhan, may kadina, binababa ng Diyos ang kapangyarihan, lumindol, nabuksan ang pintuan, nakalabas sila. Tingnan mo yung benepisyo, pagpapala sa pagsambat, pagpupuri sa Diyos na to sa puso. Kaya makapatiran, pag sa inyong tahanan, huwag kayo matulog, hindi kayo makapagpuri. Huwag kayo malis sa tahanan nyo, hindi muna kayo makapagpuri. Gaano man kakabisi. Before you go to your work, to your job, before you go downstairs from your house, first of all, sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God is righteousness, and all these things, the blessing will be added unto you. Huwag ka bumaba ng hindi ka nakapagpuri at sumamba sa Diyos. Before you go to sleep, to your bed, purihin mo muna Diyos. Sambahin mo muna ang Panginoon para always the supernatural power of peace, blessing and protection, ambushment, palagi nakabantay sa atin ang mata ng Diyos. Walang mangyari sa buhay natin because we are surrounded by the blessing and power of God. Siya po ang magproteksyon sa atin. Siya ang lalaban sa mga taong kalaban natin. Hindi tayo. Yun lang gawin natin, mga minamahal. Totoo ang Biblia. Totoo ang salita niya. Hindi pwede magsinungaling ang salita ng Diyos. God is not a man who make a lie. Hindi siya tao katulad ng tao na magsinungaling. Ang Diyos kailanman hindi magsinungaling. He never failed one word of His promise. Hindi niya pwede bibiguin, hindi ito pa rin. Isa lamang sa iyang mga pangako. He never failed one word of His promise. Lahat gawin ng ating Panginoon. Di totoo ang kanyang mga salita na kasulat sa banal na kasulatan. Pag sinunod natin ito, lahat tayo. Di ba narinig ko yung mga patutuo? May mga problema kayo, may mga karamdaman. Ang ginawa nyo, nagpuri lang kayo. Grabe. Ang Diyos, ang katugunan sa Diyos protection dumarating sa buhay natin. Dahil totoo ang Diyos na ating pinagral, totoo ang kanyang salita. Palakpakan po natin Diyos. Number 3. Sa mga pagpupuri, benepisyo ng pagpupuri at pagsamba, it magnifies God and shrink your problems. Ang ibig sabihin ng magnifies, pag pinupuri natin Diyos ng taos puso at sinasamba, minamagnify natin yung pangalan niya, ibig sabihin, we acknowledge His greatness. Pinapalaki natin ang Diyos natin, in-acknowledge natin ang Diyos natin, malaki at makapangyarihan. We magnify His name. And strength your problem. Anong strength? Pinapaliit niya ang mga problema na dumarating sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pag-ibasa sa Biblia, Psalms 69 verse 30. Salmo 69 verse 30. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 69, ang talata ay 30. Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasalamat. Palakpakan natin. Dadakilain. Dinadakila natin siya.
Minamagnify natin siya. In-honor natin siya. Gine-recognize natin niya ang kanyang kanakilang, ang kanyang pagkalaking Diyos. How big is our God? How big is God and His vast domain? Ang iyang sakop. But He's small enough to dwell in our heart. Amen. Sabi, focusing on big problems leads to stress. Focusing on big problems lead to stress. Nakikinig ba kayo? Pag mag-focus ka sa malaking problema, magdadala sa iyo ng stress. Mag-stress ka. Sa kakaisip, napalaking problema ko, laking bayaran ko sa bill, ano bang gawin ko? Ha? Lagyan ko lang to siguro ng magnet yung aking kontador. Hindi na iikot. O putulin ko ba? Ibahin ko na? Ano ba? Marami na it brings stress to yourself. Di sa malaking problema. Kaya sabi ito, focusing on big problems lead to stress. When you magnify God through praise and thanksgiving, your perspective widen. Anong perspective? Yung ating mga mental view, pag-iisip, at ang ating mga prospect, mga iniisip, proyekto, perspective ay lalaki. Lalaki. Amen? When you magnify God through praise and thanksgiving, your perspective widen. Lalaki pa yung mga minaplano mo, lalaki pa yung mga prospect mo, lalaki. Pag pinupuri mo ang Diyos at minamagnify mo siya. Dahil bakit? Iniisip mo na, pag i-magnify mo ang Diyos to praise and worship, isip mo, napakalaki ng Diyos mo. Kaya yung perspective, plano mo, lalo lalaki. Hindi liliit. Amen? And your earthly troubles seem smaller. At ang yung mga sanlibutan, panglupa na problema ay maging liliit na siya. Amen? In comparison. Dahil bakit? Sabi focusing on big problems leads to stress. When you magnify God through praise and thanksgiving, your perspective widen. Your earthly trouble seems smaller in comparison. Di walang malaki sa Diyos sa problema. Lahat ay gawin niyang maliit. If we magnify, ang magnify, parang pinapalaki natin ang Diyos. Iniisip natin, Diyos natin napakalaki. How big is my God? So my perspective and plan and project, my mental view is becoming widened and bigger. So mga problema ko sa yuta, liliit ito in comparison. Dahil bakit? Ang Diyos natin na pinupurit sinasamba, napakalaking Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ni David, I will praise the name of God with songs and magnify Him with thanksgiving. Kaya huwag tayo mag-alala, mga minamahal. Number 4, it fills you with joy and strength. It fills you with joy and strength. Pag pinupuri mo sa sambang Diyos, maramdaman mo ang kasiyahan at ang kalakasan. Palakpak. Diba? Pag pinupuri natin Diyos sa samba ng taos puso, concentrated tayo, madamatin pasensya, ano maramdaman natin? Joy. Kasiyahan at maramdaman mo yung lakas ng loob. Lalakas yung katawan mo, lalakas yung pag-iisip mo, lalakas, lahat, maraming lalakas sa'yo. It fills you with joy and strength. Because worship changes your eternal posture. Amen ba? Yung pagsamba, ay babaguhin niya ang ating pangloob na posture. Parang tingin mo sa sarili mo, parang wala ka ng pag-asa. Malungkot ka na. Wala ka tugunan ng dalangin mo. Wala nagagalingan ang aking karamdaman.
Pag pinasamba mo ang Diyos, babaguhin ng Diyos ang pagloob mong postura. Amen! Everybody say, praise the Lord. You feel that your perspective widen lalaki at ang problema mo liliit. Maramdaman mo yan. It changes your eternal posture. Trading heavy burdens or lifestyle of praise result in fullness of joy, which becomes a deep well of strength for your daily life. Amen? Trading heavy burden. Ginagawa na, parang inaano natin yung ating mabigat na mga pasanin sa buhay. Trading heavy burdens for a lifestyle of praise. Yung kabigatan na ramdaman mo sa sarili, ay gawin mo na lang, i-change mo, gawin mong lifestyle mo ang pagpupuri. Sino bang gumagawa dito ng lifestyle niya ng pagpupuri? Sinong gumagawa? Naging lifestyle na natin ang pagpupuri. Pag-iisip mo sa umaga, before ka magkape, pupurihin mo ng Diyos. Amen. Ibang Kristiyano, pag grabe ng bigat ng burden nila, ang inisip, punta ka sa kape. Kape. Eh sabi na ang kape, nga broad, mainit, nagpapaisip. Lalo madagdagan yung isip mong problema. Samantala, kung ang imong naramdaman, bigat ng kabigatan mo, kailangan gawin mo lang for lifestyle of praise and result fullness of joy. Para pag gawin mo to palagi, ipamumuhay mo to, pagising sa umaga, pinupuri mo hanggang sa gabi, magresulta ito ng buong kasiyahan sa puso mo. Mawala yung bigat na yaramdaman mo, which becomes a deep well of strength for your daily life. Maging malalim na mga palanggamot sa sarili mo. Deep well, malalim na maganda sa kalakasan para sa iyong araw-araw na pamumuhay. Pagawin mo ang lifestyle sa pagpupuri. Kaya yung mga tamad magpuri, babaguhin yun ang inyong style. Pagising sa umaga, imbis magkape ka, purihin mo muna ang Diyos. Sambahin mo muna ang Panginoon. Amen. Para pagkatapos puri, madam presensya, nako, sarap ng pakiramdam mo. Pagpunta mo sa opisina, ang isipin mo, maraming blessing sa opisina kung darating. Maraming blessing sa mga transaksyon kung darating. Which becomes a deep well of strength for your daily life. Grabe pagpapala. Amen. Amen ba? So, yun ang gawin natin, mag-isuna. Ito po'y teaching, tinuturo sa atin to know more deeper about the Word of God. Paano natin pamubuhay ating buhay Kristiyano sa harapan ng Diyos. Yan pong tinuro ng ating beloved parents in the Lord. Tinuruan kami ng manggagawa. They are a great example in our church. Mala pastor, walang tulog-tulog, puri nga puri, puri nga puri. Pagising sa umaga, walang tulog nga eh. Nakaraking chair lang eh. Kaya, pag nakaraking chair yung mga pastor, hindi siya makatulog. Dahil pag gano'n niya, magising siya, halilapas. Wala. Pahinga. Lifestyle ng ating beloved parents in the Lord. Nagpupuri bawat minuto, segundo sa buhay nila. Ito pong minana natin, resulta ng grabing supernatural blessing, peace, joy, and gladness. Big, pambihirang tagumpay. Breakthrough, spiritual breakthrough sa Diyos mo kasi. Pag sinunod po natin yan, kami ang mga manggagawa, yun ang sinunod namin. Natutunan namin sila sa main church, hanggang sa mga station, tinuturo namin. Bagamat mahirap magpupuri. Itong pinakamahirap na gawin ng Kristiyano ang pagpupuri. Kasi masarap na matulog eh. Masarap mapagbigyan ng katawan. Sarap. Pero kung iniisip mo na yun ang lifestyle mo, kahit mabigat ang katawan mo, mahinang katawan mo, mapipilitan ka magising, 4:00, gigising ka, pagpupuri ka sa Diyos.
Dahil lifestyle mo na yon sa paglingkod sa Diyos. Eh, tinuturo ko dito sa Pasulaos, pero marami ito hindi pa makasunod. Lalo talaga yung hindi talaga nagmata naging manggagawa sa church. Kasi mga manggagawa sa church, kami kasama man na pastor, yung talagang buhay namin. Pero yung mga huli nag-worker, Pasul House, mga kapatiran sa labas, hirap na hirap sila isagawa ang mga pagpupuri. Pero, pag mabuksan ng isipan mo, magkaroon ka ng changes sa buhay mo. You change your lifestyle from earthly wisdom to spiritual wisdom. Magkaroon ka ng spiritual burden. Kahit anong pagod ka, hirap ng buhay mo, talagang purihin mong ating malapino. Sambahin mong Diyos. Bakit? Hindi natin babayaran ang ating Panginoon. Pagising sa umaga, pinapakapi ka ng Diyos. Pinapakain ka ng Panginoon. Binadamitan ka ng Diyos. Pinapainom ka ng tubig. Kompleto, provided everything, the blessing. Ngayon, mahiya ka pag di mo purihin ang Diyos ng taos puso. Meron tayong utang na loob sa Diyos. In our part, bilang nanguna, inatasan kami, nagkaroon kami ng oversight sa church. So lifestyle na namin yan. My beloved wife, sa Surigao pa kami. Buntis pa si sweetheart ko, love. Kami lang doon sa bahay ng nilula Lulo, parents, beloved and pastor. Ibang worker sa Ruth, sa building, kami dito sa bahay nila. Dalawa lang kami nagpupuri. Kaya doon pinababantay kami ni Lula Lulo, parents, beloved and pastor. Pero kami lang dalawa, sweetheart ko, pilas 4 ng araw, nagigising kami. Kami lang dalawa nagpupuri. May mga kasamahan kami doon. Pero kailanman, hindi nyo kami mapatulog sa puri sa kahabagan ng Diyos lang. That is my real testimony. Puri kami, saan wala kami tulog, love. Ganoon ako sa sala. Pinaganon ko lang dito yung mga bata, pinapatulog ko dito. Dahil hinihintay ko lang yung oras na magpupuri kami. Sakripisyo ang ginawa namin. Kaya kung nakamit man namin ngayon yung spiritual breakthrough sa buhay, ito pa'y bunga ng panalangin ng pagsunod namin. Kaya wala kami pagmalaki. Mahirap ang buhay manggagawa. Pero dahil naging lifestyle na namin, ginawa na namin, naintindihan namin na naunawaan namin ang buhay na manggagawa. Binayaan namin mga propesyo namin. Binayaan kong paskay ko sa barko, dapat kapitan ako sa barko. Wala kami ng trabaho. My beloved wife, graduate sa AB po yun. Hindi kami lahat ng trabaho. We abandon all our profession na tinawag yung manggagawa. Mga bata namin, tapos sa eskwela, gusto nga magtrabaho mga yan. Gusto sila magtrabaho. Magtrabahuhin nyo kami, punta kami sa ibang lugar para ma-experience. Kuwag. Tinawag tayong manggagawa, sapat nang naka-eskwela kayo para may alam kayo. Marunong kayo sumulat, marunong kayo magbasa, marunong kayo mag-English. Kailangan natin sa church. Iyon lang sapat na. Huwag na kayo magtrabaho sa labas. Dito kayo magtrabaho sa gawain ng Diyos. Masawa man kamo hindi, bala, tanan, pati asawa nyo dito patrabahuhin sa gawain ng Diyos. Lahat, tinawag tayong manggagawa. Bahala na ang Diyos sa atin. Gawin lang natin kalooban ng Diyos. Ang lifestyle at ganoon lang buhay natin. Bagat, pagod, hirap, hindi na makaya minsan, pero kayanin natin. Ito yung buhay natin bilang manggagawa. This is our lifestyle. Kaya pagawin mo, trading heavy burdens, marami kaming naharap. We trading every heavy burden problems in the church. But we turned it for a lifestyle of praise. But what is the result? Fullness of joy. Punong-punong puso namin kasiyahan habang gumagawa kami sa gawain ng Diyos. Which becomes a deep will of strength sa araw-araw mamumuhay. Ang Diyos nagbigay ng kalakasan sa amin. Kaya, wala akong ibayad sa Diyos. Wala akong question sa Panginoon. Kaya pag sabi ng beloved student, Kuya, hawakan mo yun.
At gusto ko tumanggi. Hindi ako makatanggi. Ang sagot ko lang, Be, God's will. Basta order nyo. Unat dalangin, beloved person. Yes, kuya. Walang iba. Bagamat mahirap, pero manggagawa kami. We just to obey. Kung anong kalooban ng Diyos sa buhay namin. Mahirap. Masarap na gani mag-graduate, dapat. Pero wala may graduation diri at wala naman recognition dito. Mabuti pa, yung mga children may recognition at may moving up. Next Sunday, may recognition dito at moving up. Yung mga Sunday school natin, yung mga bata. Kami nga manggagawa, wala. Ganun pa rin namin buhay. Kaya si Brother Lito, kahit masikit ang tuhod riyuma, palapakan ni Robert, labas talaga siya. Na kuya, salamat. Nakadalawa ako. Anong dalawa? Nakadalawa pala inom ng, ano sa itong ininom niya? Mustika. Ano yun? Ha? May ginainom sila nga ano para sa arthritis Mustika, ano yan? Ha? Ano? Ay, mustika diwa. Gisearch ko yung mustika diwa. Ano ba yung mustika diwa? Sabi ko, delikado pala tong mustika diwa. Kaya walang tatak ng FDA, Food and Drugs Administration, walang tatak. Gisel ng illegal. Then sabi doon, ito nga mga gamot, bulaklak, ilagi ayos para panggawi gamot sa mga rheuma, arthritis. So without the suri sa mga FDA, walang approved therapeutic approved. Pag excessive na ang inom mo nito, it damages your kidney. Kaya delikado. Excessive nga paggamit daw to drink this, it destroy your kidney. Kaya mga minamahal, mag-ingat din sa ating mga iniinom. Kaya once masira ng kidney natin, labas natin every week. Dito ka na sa dialysis. Mga minamahal, maging lifestyle mo lang dialysis. Kaya mag-ingat, ang gawin nating lifestyle, yung pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Para maraming resulta, kabuong kagalakan, malalim na kagalingan at kalakasan, deep well of strength for your daily life. Malalim na kabutihan sa ating kalakasan sa araw-araw ating pamumuhay sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos. It fills you with joy and strength. Napakasarap ba yan magpuri sa Diyos? Para sa akin lang. Napakasarap magpuri sa Diyos. Napakaganda. Purihin, awitan ang Panginoon. Napakasarap. Grabe. Madamang presensya. Totoo ang Biblia. Mawala ang iyong kalungkutan. Mawala ang kabigatan. Maraming problema mawala. Sa naman, tapos puri, go po ako sa bangko. Iniisip ko yung mga problema. Iniisip ko ba ang mga problema? Walang sumasagi sa isip ko ang problema. Totoo, complete peace, supernatural peace ang papasok sa isipan mo. Dami problema po iniisip ko, ang mga problema. Wala akong naalala ang problema. Totoo ang sabi ng Biblia. It widen your perspectives. Your earthly problems will become small because we magnify the Lord by means of singing and praises to our loving God.
Ang Diyos natin malaki at makapangyarihan. Buhay ang Diyos natin. For almost 40 years, more than, na ako'y nakilala ang Panginoon na naging manggagawa. 40 years na mahigit. Kahabagan ng Diyos. Nandito parang kami sa harapan. Nagpasalamat kami. Although we're not worthy, hindi kami karapat-dapat, mga minamahal. Wala akong sabing karapat-dapat kami. Kinahabagan lang kami ng Diyos. Kinawaan lang kami ng Panginoon. Dahil ito lahat bunga. Sakripisyo, pag-ayuno, panalangin, walang sawang pagpupuri, pag-iyak sa Diyos ng ating beloved parents in the Lord, paghubog sa amin, pagturo sa amin. Ito anak ang gagawin niyo. Wala man kami sa harapan niyo. Kung anong tinuro namin, sugampanan, gawin niyo ito. Pag ginawa niyo ito, samahan ka mo at pagpalain kayo ng Diyos. Your journey, spiritual journey will become prosperous. Papalain kayo ng Diyos. Indian po, hindi ko makalimutan, mga minamahal. Kaya kasi wala natin, beloved parents sa Lord, yung mga tinuro sa amin sariwa, palagi sa aming isipan. Pag sinunod po natin yan, lalo tayo pagpapalain. Huwag lang tayo mag-question. Huwag tayo kumontra. Dahil lahat na ginagawa natin dito, ito ay kalooban ng Diyos. We are guided and ordered by the Lord. Sa habag ang Diyos from the teaching and preaching our beloved parents in the Lord. Ito pong ginagawa natin. Their legacy that live behind us. Ito po ang ginagawa natin upang lahat tayo ay pagpapalain ng Diyos. Totoo, the benefits of praise and worship. Ilista nyo yan, mga minamahal. Huwag nyo kalimutan. I-review nyo siyang tahanan upang lahat tayo magkamit ng masaganang pamumuhay, spiritual breakthrough, tagumpay, pagpapala. Plus, anytime now, tutunog ang trumpita. Maiwanan natin sa lupa ang ating kayamanan. Magmamanan tayo ng buhay na walang God sa piling ng ating Panginoon. Ngunit pangako ng Diyos, before He came, sabi po na ako babalik, ipalasap muna sa inyo ang grabing pagpapala upang mapatuloy natin masuportaran, ilaganap pang ibanghilyo sa mga tao. Dahil sabi Diyos, occupy till I come. Ano occupy? Okupahin natin yung lupa na marami pa maligtas before He came. Before He comes. Kaya magkaisa tayo sa gawain ng Diyos. Maglingkod tayo sa puso, magtulungan tayo. Gawin natin kalooban ng Diyos. Bagamat mahirap, mabigat, di tayo kaya. Gawin natin dahil ang kalooban ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, lahat tayo, pagpapalain ng Diyos, plus, buhay na walang hanggan. Awitan natin, Diyos, maminamahal.